Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, sci-fi film na tinatawag na The Fix. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa simula ng pelikula, ipinapakita ang isang hinaharap kung saan isang nakakabahalang alon sa hangin ang kumalat sa buong mundo. Pinaniniwalaang ang sitwasyong ito ay dulot ng sobrang pagdami ng mga elektronikong kagamitan na lumampas na sa limitasyon ng kalikasan. Para manatiling ligtas, palaging nakasuot ng protektibong maskara ang mga tao tuwing lalabas sila ng bahay. Pero sa tindi ng polusyon sa hangin, hindi na sapat ang maskara para ganap na maprotektahan ang sarili. Dahil dito, isang kumpanyang tinatawag na Itera ang bumuo ng isang espesyal na produkto na kailangang inumin ng mga tao upang makapagpatuloy ng normal na paghinga. Tinawag nila itong IREM, at kalaunan ay matindi itong ipinromote sa publiko. Dito ipinapakilala ang pangunahing tauhan na si Ella, isang napili ng Itera upang maging modelo ng kanilang kampanya para sa IREM. Kasabay nito, ipinapakilala rin ang dalawa pang mahalagang karakter, si Tali, ang kasintahan ni Ella, at si Gina, ang kanyang matalik na kaibigan. Isang araw, habang naghahanda para sa isang selebrasyon, isiniwalat ni Tali na mayroon siyang nakuha na isang espesyal na bagay na tinatawag na blue sa isang lihim na paraan. Hindi niya lubos na nauunawaan ang tunay na gamit nito, pero iniisip niyang maaaring makapagbigay ito ng saya sa party kaya dinala niya ito. Samantala, lumilitaw rin ang isa pang mahalagang tauhan, si Eric, isang scientist sa Itera na nangunguna sa mga pananaliksik ng kumpanya at siyang utak sa likod ng pagbuo ng IREM. Di nagtagal, dumating si Ella sa pagtitipon sa bahay ni Tali. Pero nagkaroon ng tensyon nang mapansin niyang papalapit si Gina kay Tali, dahilan para makaramdam siya ng pagkainis. Sa gitna ng mainit na usapan, inamin ni Gina ang kanyang ginawa, sinasabing pakiramdam niya ay hindi pinapahalagahan ni Ella si Tali. Upang maiwasan ang mas malalang gulo, lumabas muna ng kwarto si Tali at hindi sinasadyang naiwan ang glue. Napansin ito ni Ella, at sa bug zone ng kanyang damdamin, bigla niyang naisip ang gumamit ng isang dosis ng glue. Ilang sandali lang, nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan at agad na nawalan ng malay. Habang nasa mahina siyang kalagayan, dumating sa bahay ni Tali ang isang lalaking nagngangalang Solomon, ang pangunahing tagapagkalat ng glue kasama ang kanyang mga tauhan upang bawiin ang kanilang itinuturing na pag-aari. Sa pag-aakalang masosolusyonan ang sitwasyon, dinala sila ni Tali sa kinaroroonan ni Ella. Pero pagdating nila sa kwarto, wala na roon si Ella. Dahil sa biglaang pangyayaring ito, naguluhan at nagalit sina Solomon at ang kanyang mga kasamahan. Sa galit, tinorture nila si Tali at aksidenteng nabaril siya, pero hindi naman malubha ang tama. Dahil dito, napilitan silang tumakas kaagad. Nang makabawi si Tali, natagpuan niya si Ella na nagtatago sa isang sulok. Dito niya napansin na tila nagkaroon si Ella ng pambihirang kakayahang pisikal na hindi niya taglay noon na maaaring epekto ng paggamit niya ng glue. Di nagtagal, may ilang taong nakarinig ng kanilang kilos, kaya sinubukan nilang tumakas. Sa gitna ng kaguluhan, nadulas si Tali mula sa isang mataas na lugar at nagkaroon ng trahedya. Nasaksihan ito ni Gina at agad niyang inisip na si Ella ang may kasalanan, na siya ang nagtulak kay Tali kahit sinubukan pa niyang pigilan ito. Dahil sa labis na pagkagulat sa mga nangyari, hinimatay si Ella. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising siya at natagpuan ang sarili sa pangangalaga ng isang lalaking nagngangalang Brian, na pilit siyang pinoprotektahan habang siya mismo ay walang kamalay-malay sa tunay na nangyayari. Gayunpaman, sa sandaling ito ng kanyang kahinaan, may nagawang seryosong paglabag si Brian kay Ella. Nang magising si Ella, hindi sinasadyang may lumabas mula sa kanyang siko na siyang nakasakit kay Brian. Dahilan para ito'y agad na umalis. Habang patuloy siyang naglalakad, napansin ni Ella na may maliliit na tinak na lumalabas sa kanyang katawan. Napagtanto niyang maaaring ito ang resulta ng paggamit niya ng glue. Dahil sa takot, naghanap siya ng mas ligtas na matutuluyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya si Gina. Bagaman may tensyon pa rin sa pagitan nila, pinayagan ni Gina si Ella na pansamantalang manatili sa kanyang bahay. Habang nag-uusap sila, ipinaliwanag ni Ella na hindi niya sinaktan si Tali. Dito naunawaan ni Gina na isang aksidente ang nangyari kay Tali. Gayunpaman, nag-aalala siya sa mabilis na pagbabago sa katawan ni Ella. Natatakot siyang baka maging mapanganib ito kung sakaling mawalan ng kontrol si Ella. Nang mapansin ni Gina ang tila kaliskis na unti-unting lumilitaw sa balat ng kaibigan, nagsimula siyang isipin na unti-unti nang nagiging isang kakaibang nilalang si Ella. Makalipas ang ilang sandali, nakilala ni Ella ang isang taong nagsabing may lunas sa kanyang kondisyon. Ngunit pagdating niya sa itinakdang lugar, agad siyang napasailalim sa kontrol ng mga ito at ikinulong.
pagsulong. Nang magkamalay siya, ginamit niya ang kanyang bagong tinek upang makawala. Dito siya humarap sa pinuno ng lugar, walang iba kundi si Solomon mismo. Habang naghahanda si Ella na harapin siya, biglang dumating ang isang grupo ng mga heavily armed personnel na hindi malinaw kung kanino kumikilos. Agad nilang inaresto sina Ella at Solomon at inilagay sa magkahiwalay na kulungan. Habang nakakulong, isang kakaibang pangyayari ang naganap kay Ella, bigla na lamang natanggal ang kanyang tainga, at napalitan ito ng panibagong tainga na may mga tinek din. Dito niya nalaman na si Solomon pala ang tunay na lumikha ng Blue. Inamin nito na ginawa niya ang Blue upang matulungan ang mga taong walang kakayahang makabili ng Irem. Maya-maya, dumating si Eric at isinapubliko ang katotohanang ang mga tauhang hamuli sa kanila ay nasa ilalim ng kanyang utos. Napag-alaman niyang natuntun niya si Ella matapos makatanggap ng ulat mula kay Brian, na matagal na palang may koneksyon sa kanya. Dahil sa paniniwalang maaaring matulungan siya ni Eric na bumalik sa dati niyang anyo, pumayag si Ella na sumama sa kanya patungo sa headquarters ng ITERA. Sa loob ng laboratorio, isinailalim si Ella sa masusing pagsusuri. Lumabas sa resulta na ang kanyang katawan ay dumaan sa matinding genetic mutation matapos niyang makonsumo ang higit pa sa inirerekomendang dami ng Blue. Dahil dito, nagkaroon siya ng pambihirang lakas at kakaibang pisikal na pagbabago. Para kay Eric, si Ella ay isang napakahalagang tuklas, dahil siya ang kauna-unahang taong naging immune sa nakal-alasong hangin. Sa kanilang huling pag-uusap, napapayag ni Eric si Ella na sumailalim sa isang espesyal na pagsubok na umano'y makakapagpanumbalik sa kanyang katawan sa dati nitong estado. Ikinulong siya sa isang soundproof chamber para sa proseso. Doon, lihim na kinausap ni Eric ang isang mataas na opisyal ng ITERA na tinatawag na The Chairman, at inilantad ang kanyang tunay na plano. Nais niyang kopyahin ang genetic mutation ni Ella upang magamit ito para sa kanilang sariling interes. Balak nilang gawing pangmatagalang test subject si Ella upang pag-aralan ang kanyang kakaibang kakayahan. Hindi inaasahan ni Eric na dahil sa heightened senses ni Ella, narinig nito ang buong pag-uusap nila ng chairman. Doon niya napagtanto na hindi siya tutulungan ni Eric, kundi gagamitin siya bilang eksperimento habang buhay. Agad na kumilos si Eric at ginamit ang isang kemikal upang hindi makalaban si Ella. Ilang oras ang lumipas, dumating ang dalawang researchers upang tingnan ang kanyang kalagayan. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang gumalaw si Ella at nagawang makalaya mula sa pagkakagapos. Mabilis siyang tumakas, iniwan ang lahat sa gulat at takot. Gamit ang mga bakas na kanyang natuklasan habang inoobserbahan ang paligid, tinungo ni Ella ang kinaroroonan ni Solomon. Sa kanyang daan, ginamit niya ang kanyang bagong lakas upang patahimikin ang isang gwardya. Sa huli, natagpuan niya si Solomon, na nagpaliwanag na ang mga pisikal na pagbabagong nararanasan niya ay pansamantalang epekto lamang ng Blue. Lubos na nabahala si Ella sa mga pagbabagong ito, dahil pakiramdam niya'y nawawala ang kanyang dating anyo. Ngunit pinakalma siya ni Solomon at dinala sa isang lihim na bahagi ng pasilidad ng ITERA kung saan nakatago ang pangunahing sangkap ng Blue. Ayon kay Solomon, ang material na ito ay nagmumula sa isang pambihirang klase ng tutubi na dating matatagpuan sa ilang bahagi ng South Africa. Ngunit dahil sa matinding pagkasira ng kapaligiran na di umano'y dulot ng ITERA, tuluyan na itong nawala. Dahil dito, nais ni Eric na makuha ang buong formula ng Blue o gayahin ang genetic mutation ni Ella upang makalikha ng isang bagong bersyon ng Irem sa walang limitasyong dami, isang bersyong magbibigay sa mga tao ng immunity laban sa lasong hangin. Isiniwalat ni Solomon na hindi niya kailanman ibinigay ang formula kay Eric sapagkat natatakot siyang gagamitin lang ito para sa komersyal na layunin. Sa halip, nais niyang ipamahagi ang Blue ng libre sa tulong ng isang aliadong kilala bilang Lazarus. Dahil dito, muling nagtangkang tumakas sina Ella at Solomon sa tulong ni Spider, isang kasamahan ni Solomon na matagumpay na nakapasok sa gusali. Sa isang tensyonadong sandali, ginamit ni Ella ang anak ni Eric, si Max, bilang panandaliang pananggalang upang matiyak ang kanilang pagtakas. Subalit, naramdaman ni Eric na hindi kayang saktan ni Ella si Max, kaya agad niyang hinarang ang plano nito. Napagtanto ni Ella na wala siyang magagawa, kaya pinakawalan niya si Max at mabilis na tumakas upang habulin si Solomon. Sa loob ng ilang saglit, nakalabas sila sa pasilidad ng ITERA sa tulong ni Spider. Ngunit habang tumatakas, inatake sila ng mga humahabol sa kanila, dahilan upang tumaob ang kanilang sasakyan. Bagaman nakaligtas si Spider, sina Ella at Solomon ay napilitang manatili sa isang lugar kung saan hindi maiiwasan ang isang sagupaan. Dito, napagdesisyonan ni Solomon na isuko ang sarili upang bigyan ng pagkakataon si Ella na makatakas at magtago. Bago sila maghiwalay, ibinunyag niya kay
kay Ella na hawak ni Lazarus ang isang kopya ng mahalagang formula ng Blue. Di nagtagal, dumating sina Eric at ang kanyang mga tauhan. Walang bakas ni Ella, kaya itinuring niyang bihag si Solomon at pinilit itong gumawa ng isang mas pinahusay na bersyon ng Irem na may mga katangiang hango sa Blue. Habang lumilipas ang oras, lalong nagiging kapansin-pansin ang kakaibang pagbabago kay Ella, lumitaw ang mga pakpak sa kanyang likuran. Sa pagkatuto niya ng malawakang pinsalang idinulot ng lasong hangin sa milyon-milyong tao sa buong mundo, napagtanto niyang hindi na siya maaaring manatiling nakatago. Sa huli, nagpa siya siyang hanapin si Lazarus. Nang matagpuan niya ito, nadiskubre niyang si Lazarus ay walang iba kundi si Angela, isang dating kasamahan ni Eric. Sa pakikipag-ugnayan niya kay Lazarus, ipinakita ni Ella ang kanyang kahandaang gamitin ang kanyang binagong katawan upang makatulong sa mas nakararami. Ang kanilang plano, lumikha ng malawakang supply ng isang solasyong katulad ng Blue, isang paraan upang mabigyan ng immunity ang sangkatauhan laban sa lasong hangin para sa ikabubuti ng lahat. At dito nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.